DCXL balita. Samantala mga kasama sa ating mga balita. 6:19. Matapos sa pagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa isang ambush sa Caloocan City nitong Biyernes. Bigi. Ay sa paunang bulan. Sakay ang biktima ng kanyang sasakyan ng mahangin at paulanan ng bala ng mga armado. Nako, Idineklara siyang dead on balita nakasakay ng motor. dahil sa tinamong mga tama ng Kala ko ba sa bahay? agad na nagsagawa ng investigasyon DCXL. upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Iba-iba ang balita, no? Sa pamamaril. Balita sa DCXL tungkol kay Mima Alicia. Inambus daw. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pulisya kung may kaugnayan ang pag-atake sa mga naging aktibidad o pananaw ng biktima sa social media. Patuloy ang pananawagan ng pamilya at mga kaanak ng biktima para sa agarang justisya habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Samantala mga kasisya, ang detalye kasama natin sa Balita XL Radyo Manchete, Mike Goyagoy. Lumulong Northern Police District ng Special Investigation Task Group o mga pulis matukoy ang pagkakakilanlan Wala, baka mahuli. Baka mahuli. Kumilos na mga polis. Kumilos na yung mga polis sa Caloocan. Madaling araw. 22 years old. Oh, motor. Hindi loob ng bahay. Mali yung sila, no, yung mga vlogger. Ambush lang. Motor. Di ba kinento sa yung motor? Kinento sila pa yung motor. Eh, motor din. Hindi pwede sa bahay. Mauulit. Maraming TV. Sabay ng panawagan na sino mang may impormasyon na makipagtulungan o makipagkayan sa Caloocan City Police Station upang makatulong sa mabilisang pagresolba sa naturang krimen. Katalo mo sa Caloocan City, Radyo Manchete, magbiyago na sa Arimen, Visa 558. Aramen, DCXL. Alas 6:21 ng hapon. O gabi na. July 17, 2026. Direktor ng NBI. Hindi naman din nararapat na kung siya ay magiging witness sa impeachment trial, ay sasantuhin niya na kahit na sino pa opisyal ng pamahalaan dahil lamang dun sa impeachment trial. And that goes for anyone among the senators, whether you are part of the majority or the minority. No? So ika nga, ang nakikita ko dito, dapat trabaho lang. Yun naman ang talagang mandato ng Dahil kahapon, investigations patungkol sa July 15, galit ng galit yung dalawang magkapatid na hindi kay na natin Kano. napagpatuloy no, yung ating panayam sa iyo dahil nga dumiretso tayo muli dun sa ikalimang araw ng pagdinig nga sa impeachment trial. No? Pero merong mga senator judges na tumayo at kabilang na doon si Senador Padilla na kine-question niya yung pagkaka-appoint mismo at yung promotion no, ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lotoc. Ang isang bagay na pinupuntirya doon ni Senador Padilla ay kung may mga kaso, no, kung kinasuhan ba at any time itong si Attorney Lotoc at kung hinarap niya yung kaso niya. Nung sinagot ni Attorney Lotoc na wala pa naman daw silang natatanggap na mismong notice galing sa ombudsman at hindi na nila sinagot yung complaint dahil peke nga daw or non-existent yung notaryo, ang buwelta sa kanya ni Senador Padilla ay kung may kaso ka, dapat harapin mo. Ang problema doon, nagagamit ho din mismo yung salita ni Senador Padilla sa Vice Presidente dahil hindi siya humaharap. Itago na nga yung tabak ng toxic na hair dye na yan, please! Ano ba nangyari sa Asia? Puti na halos lahat ng buko? Puti lahat. Siya humaharap. Back to you. Back to you yun, Senator. Oo, parang sa tennis, back to you. Back to you, ganun yung nangyari doon eh. And in principle, tama naman sana yung sinasabi ni Senator Padilla na kung may kaso ka, harapin mo, no? And that applies to everybody. Kasama na nga si Vice President Sara Duterte doon, no? Ang pagkakaiba lang siguro kasi si Atty. Lotoc, ayon dun sa kanyang testimonya, wala pa naman yung nakakarating sa kanya. At ang katakataka lang doon, Sir Tony,
talagang ginagawa kasi, sa tingin ko, sa appreciation ko, ginagawa ni Senator Robin Hood Padilla, yung supposed to be dapat gawin Sir Tony. Ng defense. defense, no? Which is to Hindi impeach pala the witness. ganun winner Ganun kasi yun eh, binibigyan ng mga dahilan tayo para pagdudahan yung credibilidad ng testigo ng prosecution, no? So, dapat sana ang gagawa niyan yung mga abogado ng depensa. Pero ang gumagawa, Senator Judge. Yun din naman ho kasi ang napapansin ng ilan po no, sa mga nanonood, nagmamasid dito sa impeachment, na kapag tumatayo yung ilang senator judges, maaaring sila ay nagsasalita upang hanapan ng butas yung testigo na isinalang ng prosecution. Yun po ba sa tingin nyo din ay kabahagi pa rin ng papel nila bilang senator judge? I think they have to they have to be more circumspect in the questions that they ask kasi masyadong nakahalata eh. Kung ang talagang intent, sa tingin ko, pag tumindig yung mga senador para magtanong, ang dapat talagang maging intent nila ay maging maklaruhan yung mga questions na gusto nilang tanungin. Hindi gawin yung trabaho ng mga defense lawyers para sa kanila. No? And to be fair, may mga narinig din naman ako na mga senador na nagtatanong. Si Sir Tony Velasquez pala may mga bagay na malabo para sa kanila. If it were a strictly legal procedure, katulad nung sa korte, maaaring hindi maitatanong yung mga bagay na yun. But ultimately, nakakatulong, lalong-lalo na dun sa mga nakararami natin kababayan na mas maintindihan itong kaso na ito. Kasi tanggapin natin, hindi siya ganun kasimple para pagka ginamitan na natin ng mga teknikalidad, nawawala sa eksena yung taong bayan at hindi dapat mangyari yun, Sir Tony. Doon nga sana ako din pupunta din, no, yung technicalidad. Kasi madalas ay binibigyan ng pansin ay kung ano na yung mga nakalipas na mga jurisprudence, no? O mga desisyon ng Korte, lalo na ng Korte Suprema, para maging batayan, no, sa magiging kilos nitong Senate Impeachment Court. Pero malinaw nga ba na kung meron pong nagawa na ang mga dating impeachment court para buksan ang mga financial records or bank records ng mga nalilitis na officials like yung Pangulong Estrada, Chief Justice Corona, na yun ay maaaring gawin na ring basihan para ulitin yun sa impeachment trial naman ng Vice Presidente. Good day. Unless there is a reason for them to abandon that thinking or that ruling, wala akong nakikita na ibang dapat gawin yung impeachment court ngayon kung hindi gawin din yung kanilang mga previous na aksyon. Lalong-lalo na tumutugma naman ito doon sa demands ng accountability at saka transparency, Sir Tony.